Kumusta po kayo, mga minamahal naming tagapakinig ng mga kwento ng puso? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at handa na para sa isang panibagong paglalakbay na susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig, pagluluksa, at kung gaano kalalim ang kakayahan ng isang tao na magsakripisyo. Ngayong araw, sabay-sabay nating bubuksan ang isang kwentong puno ng lihim, pagsubok, at ang paghahanap sa tunay na kalayaan. May mga pagkakataong ang buhay ay nagtutulak sa atin sa mga desisyong hindi natin kailanman nais, mga desisyong nag-iiwan ng malalim na bakas sa ating kaluluwa. Gaano nga ba kabigat ang responsibilidad ng isang pamilya upang itaya ang lahat, pati na ang sariling pagkatao? Narinig ni Tala ang boses ng kanyang ina sa kabilang linya, parang hangin na lang na dumadaan sa tuyong dahon. Anak, ang mahal ng gamot, wala na yata akong pag-asa. Bawat salita ay parang suntok sa kanyang dibdib. Bumabaon ng mas malalim kaysa sa pagod ng maghapong paglilinis. 7:00 na ng gabi sa Dura, Saudi Arabia, at ang init ng araw ay napalitan ng init ng kanyang mga luha. Ang mga huling sentimo sa kanyang ATM ay hindi sapat para sa isang buwan pa lang. Paano na ang mga susunod? Nanay, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Pilit niyang pinatibay ang tinig. Ang totoo, nanlalambot na rin ang kanyang tuhod. Hayaan niyo po, gagawan ko ng paraan. Ang pamilyar na pangako na parang sirang plaka, paulit-ulit na lang. Ngunit sa bawat pagbigkas, mas lumalalim ang kanyang pangamba. Pagkatapos ng kanyang ina, sumunod naman ang mga anak niya. Mama, kailangan na po ng bagong uniform ni Junior, sabi ni Mayumi, ang panganay niyang dalagita, na ang boses ay puno ng pag-asa. May field trip din po kami, Mama. Kailangan ng pambayad. Ang mga batang walang malay sa bigat ng mundo, umaasa sa kanya na parang isang diyosa na kayang lumikha ng lahat. Huminga siya ng malalim, pinipigilang umiyak. Ang larawan ng kanilang masayahing mukha ay sumasayaw sa kanyang isip, nagiging matalim na paalala ng kanyang responsibilidad. Habang naglilinis ng marmol na sahig sa mansyon ng kagandahan, ang matayog at marangyang tirahan ni Sir Sinag, narinig niya ang malalim na boses nito mula sa study room. May kausap ito sa telepono, halatang may matinding pagtatalo. Liwayway, hindi ko maintindihan kung bakit ganyan ka. Kailangan kong maging malaya sa negosyong ito. Malakas ang sigaw ni Sinag, at kahit abala si Tala sa pagpupunas, hindi niya maiwasang marinig ang bawat salita. Hindi niya alam kung ano ang pinagtatalunan, ngunit ramdam niya ang bigat at tensyon sa pagitan ng mag-asawa. Wala si Liwayway dito, ngunit ang anino nito ay tila lumulukob sa buong bahay. Si Tala naman, tuloy lang sa paglilinis, binubura ang bakas ng dumi, samantalang ang dumi ng problema ay tila nakakapit sa kanyang sariling buhay. Kinabukasan, habang inihahanda ni Tala ang almusal para kay Sinag, napansin niya ang tahimik na pagmamasid nito. Hindi ito ang karaniwang tingin ng amo sa kasambahay. May malalim na bagay doon, isang halo ng pagod at awa. O marahil, isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Tala, simula ni Sinag, ang boses ay malambing, ngunit may bahid ng pag-aalinlangan. May problema ba sa pamilya mo? Nagulat si Tala. Hindi siya nagsasabi ng kanyang mga problema kay Sir Sinag. Paano niya nalaman? Naging matatag si Tala at nagsinungaling. Wala po, sir. Ayos lang po kami. Hindi niya alam kung bakit niya nasabi iyon. Marahil ay ayaw niyang kaawaan. Ngunit nagpatuloy si Sinag. Narinig ko ang usapan mo sa telepono kagabi. Alam kong nahihirapan ka. Inilapag niya ang kape sa mesa, hindi diretsyong nakatingin sa kanya. Gusto kitang tulungan. Hindi bilang amo mo, kundi bilang isang tao. Nagulat si Tala. Isang tao?
Hindi naisip ni Tala ang ganito. Binuksan niya ang kanyang pitaka at inilabas ang isang makapal na bundle ng pera. Mas malaki ito kaysa sa kanyang buong sahod sa ilang buwan. Kukunin mo ito. Ito ay para sa nanay mo at mga anak mo. Hindi mo na kailangang mag-alala sa pera sa ngayon. Nanlaki ang mga mata ni Tala. Ang dami ng pera ay parang panaginip. Ngunit kasabay nito ay ang isang matinding kaba sa kanyang dibdib. Sir, hindi ko po pwedeng tanggapin yan. Masyado po yan. May nagbabala sa loob niya na may kapalit ang lahat ng ito. Nilingon siya ni Sinag at sa mga mata nito ay nakita ni Tala ang pangungulila. May kapalit. Gusto kong samahan mo ako sa mga gabing mag-isa ako. Hindi ko kailangan ng asawa, kundi ng kasama. Isang taong makakausap, makakasama. Isang taong hindi ako huhusgahan. Ang kanyang boses ay tila nagmamakaawa, hindi ng isang amo, kundi ng isang taong uhaw sa pagmamahal. Naramdaman ni Tala ang lamig sa kanyang mga braso, ngunit ang puso niya ay parang pinipiga. Ang mga salita ni Sinag ay parang nagbabanta. Isang alok na hindi niya kayang tanggihan dahil sa pangangailangan. Magdamag na hindi nakatulog si Tala. Ang mga salapi ay nakapatong sa kanyang maliit na mesa, sumisinag sa madilim na silid, parang demonyo na nag-aalok ng paraiso. Ang mukha ng kanyang ina, ng kanyang mga anak, ang mga gastusin sa ospital, sa eskwelahan, lahat ng yon ay nagtulak sa kanya sa bingit ng pagpapasya. Ito lang ang paraan. Sa pagsikat ng araw, tila kasabay na namatay ang isang bahagi ng kanyang kaluluwa. Opo, sir. Mahina niyang sabi kay Sinag kinabukasan. Ang boses ay parang bulong na nawawala sa hangin. Tatanggapin ko po ang alok niyo. Ang mga kamay ni Sinag ay humawak sa kanyang balikat. Isang kurot na nagbigay sa kanya ng matinding kaba. Ito ang simula. Ito ang kanyang naging desisyon, ang kanyang pagtalon sa kawalan. Kinabukasan, sa unang gabi ng kanilang kasunduan, inihanda ni Tala ang hapunan. Habang naghahain, iniabot ni Sinag ang isang envelope na may malaking halaga. Ito ang unang bayad, sabi niya. At sa pagkakataong ito, hindi na niya ito sinubukang tanggihan. Hawak ang pera. Pakiramdam ni Tala ay may nag-aapoy na apoy sa kanyang mga palad. Tiningnan niya ang sarili sa salamin sa hallway. Ang mga mata ay puno ng luha. Ang pera ay nasa kanyang mga kamay, isang kaligtasan para sa kanyang pamilya, ngunit isa ring sumpa na dumikit sa kanyang kaluluwa. Ito ang kanyang naging pangitain, isang bituin, Tala, na unti-unting lumulubog sa kadiliman dahil sa anino ng pangangailangan. Lumipas ang mga araw na parang mga anino, tahimik, mabilis, at laging may kasamang dilim. Ang dating ingay ng pangamba sa isipan ni Tala ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Isang katahimikan na binili ng pera ni Sinag. Ang bawat sobre na inaabot nito sa kanya tuwing Biyernes ay sapat na para bayaran ang mga gamot ng kanyang ina, ang matrikula ng mga bata, at maging ang maliit na utang na iniwan ng kanyang yumaong asawa. Ang pamilya niya sa Baryo Malaya ay nagsisimula nang makahinga ng maluwag. Ngunit si Tala, dito sa Dura, ay tila unti-unting nalulunod. Ang kanilang kasunduan ay simple. Sa gabi, pagkatapos ng kanyang mga gawain, mananatili siya sa sala kasama si Sinag. Minsan, magbabasa lang ito ng libro habang siya ay nakaupo sa kabilang sofa, nagkukunwaring nanonood ng telebisyon. Minsan, magpapatugtog ito ng malungkot na musika at tititig lang sa labas ng bintana. Walang halik, walang yakap, walang anumang pisikal na ugnayan. Ang kailangan lang ni Sinag ay presensya, isang katawan na pupuno sa espasyo ng kanyang malawak at malungkot na mansyon. Ngunit para kay Tala, ang bawat minutong pananatili sa tabi nito ay parang paglalakad
sa ibabaw ng nagbabagang alambre. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga halaman sa hardin, bigla siyang nakaramdam ng matinding hilo. Ang init ng araw ay tila tumusok sa kanyang ulo. Napakapit siya sa isang paso at nang susunod niyang mamalayan, nasa loob na siya ng bahay, nakahiga sa sofa at may basang bimpo sa kanyang noo. Nakatayo si Sinag sa kanyang tabi. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala. "Ayos ka lang ba, Tala?" tanong nito. Ang boses ay malumanay. "Pinakuha na kita ng gamot. Magpahinga ka lang muna." Sinubukan ni Talang bumangon. "Nako, sir, pasensya na po. Okay lang po ako. Kaya ko na pong magtrabaho." Ngunit maraan siyang pinigilan ni Sinag. Hinawakan nito ang kanyang braso. Ang pagdampi ng kamay nito ay hindi tulad ng sa isang amo. Ito'y magaan at maingat. "Huwag ka munang kumilos. Ako na ang bahala sa lahat. Magpahinga ka." Kumuha ito ng isang basong tubig at inalalayan siyang uminom. Sa sandaling iyon, nakita ni Tala ang isang Sinag na iba sa lalaking nag-alok sa kanya ng pera. Nakita niya ang isang taong may malasakit, isang taong tila marunong mag-alaga. Ang hindi inaasahang kabaitan na yon ay mas nagpabigat sa kanyang dibdib. Bakit ganito siya? Ang isang simpleng pag-aalala ay nagdulot sa kanya ng matinding pagkalito. Nang gabing iyon, tinawagan niya ang kanyang pamilya. "Anak, ang galing ng mga gamot na pinadala mo. Mas lumalakas na ako araw-araw." Masayang balita ng kanyang ina. "Salamat sa Diyos at sa kabutihan ng amo mo." Sumunod naman ang kanyang mga anak. Nagkukwento tungkol sa bago nilang sapatos at sa field trip na kanilang nasalihan. Ang bawat tawa nila sa kabilang linya ay dapat sanang musika sa kanyang pandinig. Ngunit para itong mga notang wala sa tono. Masaya sila, ligtas sila, at iyon ang mahalaga. Iyon ang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Ngunit habang nakikinig siya sa kanilang kaligayahan, isang malamig na kamay ang tila humahaplos sa kanyang puso. Ang kaligayahan nila ay may katumbas na halaga at iyon ay ang kapayapaan ng kanyang kalooban. Hindi niya natiis. Tinawagan niya ang kanyang matalik na kaibigan na si Ligaya. "Gaya, kumusta?" "Heto, ayos lang. Ikaw ang dapat kong kumustahin," sagot ni Ligaya na laging may bahid ng pag-aalala sa boses. "Mukhang maganda ang takbo ng buhay dyan, ah. Sabi ng nanay mo, ang bait daw ng amo mo. Malaki raw ang naitutulong. Napalunok si Tala." "Oo, mabait naman si Sir. Matulungin." Sinubukan niyang gawing simple ang mga salita. Ngunit alam niyang naririnig ni Ligaya ang panginginig sa kanyang boses. "Tala," seryosong sabi ni Ligaya. "Kilala kita. May bumabagabag sa'yo. Anong problema? Huwag kang magsinungaling sa akin." Bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. "Hindi ko alam, Gaya. Naguguluhan ako." Humihikbing sabi niya. Tinutulungan niya ako, oo. Pero parang may mali. Parang may kapalit ang lahat. Ano bang kapalit ang hinihingi niya? Diretsong tanong ni Ligaya. Hindi masabi ni Tala ang totoo. Paano niya sasabihing ipinagbili niya ang kanyang oras at katahimikan para sa pera? Wala. Wala naman. Basta mag-ingat lang daw ako. Kailangan ko lang siyang samahan minsan. "Tala, pakinggan mo ako," maring sabi ni Ligaya. "Walang libre sa mundo, lalo na sa mga lugar na yan. Mag-ingat ka. Huwag mong hayaang gamitin ka niya. Ang pera, nauubos. Pero ang dangal, kapag nawala, mahirap nang ibalik." Ang mga salita ni Ligaya ay tumatak sa kanyang isipan. Dangal. Isang salitang tila matagal na niyang kinalimutan. Isang gabi, habang nakaupo sila sa sala, biglang nagsalita si Sinag. "Alam mo ba, Tala, ang mansyon na ito, gaano man kalaki, ay parang kulungan." Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng kalungkutan.
Ang asawa ko, si Liwayway. Ang kasal namin ay isang negosyo. Walang pagmamahal, walang init, puro lamig, puro pagkukunwari. Hindi alam ni Tala kung ano ang dapat sabihin. Nakikinig lang siya, habang ang puso niya ay unti-unting lumalambot sa awa. Minsan naiisip ko, ano pa ang silbi ng lahat ng yaman na ito kung wala naman akong kasamang tunay na nakakaintindi sa akin? Pagpapatuloy nito, sa'yo ko lang nararamdaman ang katahimikan, isang katahimikan na hindi peke. Ang mga salitang yon ay nagdulot ng kakaibang pakiramdam kay Tala. Isang halo ng awa, pagkaunawa, at isang damdamin na hindi niya pinangalanan. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakita si Sinag bilang isang amo na bumili ng kanyang serbisyo, kundi bilang isang taong sugatan. Tulad niya, kinabukasan, bago siya matulog, kumatok si Sinag sa kanyang silid. May dala itong isang maliit na kahon. Para sa'yo, sabi nito. Nanginginig ang mga kamay ni Tala habang binubuksan ito. Sa loob, may isang simpleng silver na kwintas. Ang pendant nito ay isang maliit at kumikinang na bituin. Isang tala. Para saan po ito, sir? Huwag mo na akong tawaging sir kapag tayong dalawa lang, mahinang sabi ni Sinag. Sinag na lang, iyan ay pasasalamat. Dahil sa'yo, hindi na gaanong malungkot ang mga gabi. Isinuot ni Tala ang kwintas. Ang malamig na metal ay dumampi sa kanyang balat, nagdulot ng kuryenteng gumapang sa buong katawan niya. Tumingin siya sa salamin. Ang maliit na bituin ay kumikinang sa kanyang leeg. Maganda, simple, at puno ng kahulugan. Ngunit habang tinititigan niya ang kanyang refleksyon, hindi niya maiwasang isipin na ang kwintas na yon ay hindi lang isang regalo. Ito ay isang tanikala, isang magandang tanikala na lalong nagtatali sa kanya sa lalaking ito, sa bahay na ito, at sa kasalanang unti-unti nang yumayakap sa kanyang buong pagkatao. Pinagmamasdan ni Sinag si Tala mula sa bintana ng kanyang study room. Ang babae ay nasa hardin, maingat na ginugupit ang mga tuyong dahon ng rosas. Bawat galaw nito ay simple, may layunin at puno ng katahimikan. Sa leeg nito, bahagyang sumisilip ang manipis na silver na kwintas, ang bituing ibinigay niya. Isang maliit na bagay, ngunit sa tuwing nakikita niya itong suot ni Tala, may kakaibang kapayapaan siyang nararamdaman. Isang kapayapaan na hindi kayang bilhin ng lahat ng yaman na nakapaligid sa kanya. Si Tala ay hindi katulad ng ibang babaeng nakilala niya. Walang pagkukunwari, walang matatayog na pangarap na nakasentro sa yaman. Ang tanging hiling nito ay ang kaligtasan ng kanyang pamilya. At sa kabila ng kanilang kasunduan, nakikita niya ang dangal na pilit nitong pinanghahawakan sa bawat pagayaw nitong tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Hindi ito isang babaeng nasisilaw sa pera. Ito ay isang inang napilitang kumapit sa patalim. At ang katotohanan yon ay parang tinik na nakatusok sa kanyang konsensya. Ang simpleng presensya ni Tala sa mansyon ay nagiging salamin. Isang salamin na nagpapakita kung gaano kawalang buhay at kawalang kulay ang sarili niyang mundo. Naalala niya ang araw na unang ipinakilala sa kanya si Liwayway. Hindi iyon isang pagtatagpo ng dalawang pusong nag-iibigan. Isa yung pulong ng dalawang pamilya, isang business merger na binalot sa anyo ng isang kasal. Nasa isang mamahaling restaurant sila noon. Si Liwayway, nakasuot ng puting bestida, ay perpekto mula ulo hanggang paa. Ang nangiti nito ay kalkulado. Ang bawat salita ay pinag-isipan. "It's a pleasure to finally meet you, Sinag," sabi nito. Iniabot ang kamay na may maninipis at mapuputing daliri. Ang paghawak nito ay malamig, tulad ng yelo. Walang init, walang kislap sa mga mata. Ang tanging nakita niya ay ambisyon. Ang pagsasama ng kanilang mga apelyido ay mangangahulugan ng pagbuo ng isang imperyo sa mundo ng korporasyon. At sila
Sila ang magiging hari at reyna. Mga pinunong walang pag-ibig, tanging kapangyarihan lang ang nagbubuklod. Kasabay ng malamig na alaalang iyon, isang mas masakit na anino mula sa nakaraan ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Isang anino na may mukha at pangalan na matagal na niyang ibinaon sa pinakamalalim na sulok ng kanyang puso. Naalala niya ang mga hapon sa ilalim ng puno ng mangga. Hawak ang kamay ng isang babaeng simple lang ang pangarap. Ang makasama siya. Ang tawa nito ay musika sa kanyang pandinig. Ang mga mata nito ay puno ng pag-ibig na walang hinihinging kapalit. Planado na ang lahat. Magtatanan sila. Itatalikod ang yaman at responsibilidad para sa isang simpleng buhay na silang dalawa ang bubuo. Ngunit ang mga pangarap na yon ay sinira. Isang gabi, bago ang kanilang planong pagtakas, inarang siya ng kanyang ama at ng ama ni Liwayway. Hindi mo maaaring sirain ang kinabukasan ng pamilyang ito para sa isang walang kwentang babae. Mariing sabi ng kanyang ama. Nalaman niya kalaunan na binigyan nila ng malaking halaga ang pamilya ng babae para lumayo ito at wag na siyang guluhin. Nagpadala ito ng isang maikling sulat. Patawad, pero hindi kita kayang isama sa hirap. Gumuho ang kanyang mundo. Ang pag-ibig na inakala niyang puro at totoo ay nabili pala ng pera. Ang sakit ng pagtataksil na yon ang nagpatigas sa kanyang puso, ang nagtulak sa kanya na tanggapin ang kasal kay Liwayway. Sumuko siya, nagpatali sa isang buhay na hindi niya pinili. Kasama ang isang babaeng alam niyang may kinalaman sa pagwasak ng kanyang kaligayahan. Napabuntong hininga si Sinag, pilit iwinawaksi ang mga alaala. Bumalik siya sa kanyang mesa, sinubukang ituon ang pansin sa mga papeles ng negosyo. Ngunit habang inaayos niya ang mga nakatambak na dokumento, may isang papel na nalaglag mula sa ilalim. Isang pamilyar na sulat kamay. Ito ay isang lumang draft ng sulat ni Tala para sa kanyang pamilya. Marahil ay ginamit niya bilang pansapin o hindi sinasadyang naiwan. Dahil sa matinding pag-usisa, pinulot niya ito at binasa. Nanay, mga anak, huwag po kayong mag-alala sa akin dito. Ayos lang po ako. Kumakain po ako sa tamang oras at pinipilit kong maging malakas para sa inyo. Medyo mahirap lang po minsan, lalo na kapag gabi at naaalala ko kayo. Ang bigat po pala ng lungkot. Pero sa tuwing iisipin ko ang mga ngiti ninyo at ang paggaling ni nanay, nawawala lahat ng pagod ko. Konting tiis na lang po. Gagawin ko ang lahat para maiahon tayo sa hirap. Mahal na mahal ko kayo. Bawat salita ay parang suntok sa kanyang sikmura. Ang bigat ng lungkot. Mga salitang alam na alam niya ang kahulugan. Ginagawa ni Tala ang lahat para sa pamilya nito, kahit ang ibenta ang sariling kapayapaan. At siya ang bumibili niyon. Siya, na may kakayahang tumulong ng walang kapalit, ay pinili ang daan kung saan ginagamit niya ang kahinaan nito para punan ang sarili niyang kakulangan. Isang matinding pagsisisi at hiya ang bumalot sa kanya. Kasabay nito, isang damdamin ng pagkaprotektibo ang umusbong. Gusto niyang protektahan si Tala, hindi lang mula sa hirap, kundi mula sa sarili niya. Sa gitna ng kanyang malalim na pag-iisip, biglang tumunog ang kanyang telepono. Nanginginig ang pangalan sa screen, Liwayway. Huminga siya ng malalim bago sagutin. Hello? Sinag. Ang boses sa kabilang linya ay kasing lamig ng hangin sa disyerto kapag gabi. Walang emosyon. Purong control. I've cleared my schedule. I'm bored. I'll be in Dura tomorrow evening. Make sure the house is ready. Hindi iyon isang pakiusap, kundi isang utos. Natigilan si Sinag. Bakit biglaan? May problema ba? Does there have to be a problem for a wife to visit her husband? May bahid ng panunuya sa boses nito. Just be there. I have things I want to check.
at ibinaba nito ang telepono. Nabitawan ni Sinag ang hawak na papel. Napatingin siya sa labas ng bintana, sa direksyon ng silid, kung saan natutulog si Tala. Isang matinding takot ang gumapang sa kanyang dibdib. Ang pagdating ni Liwayway ay hindi kailanman isang magandang balita. Ito ay parang isang bagyo na paparating. Isang bagyo na kayang sirain ang anumang katahimikang sinisimulan pa lang niyang buuin sa loob ng mansyon ng kagandahan. At alam niya, sa gitna ng bagyong yon, si Tala ang unang tatamaan. Ang balita ng pagdating ni Liwayway ay parang isang malamig na hangin na pumasok sa mansyon ng kagandahan. Pinatay ang anumang bahid ng init at katahimikan na sinimulang maramdaman ni Tala. Ang babala ni Sinag ay maikli ngunit mabigat. Darating siya. Mag-ingat ka, Tala. Mag-ingat tayong dalawa. Simula nang marinig niya iyon, ang bawat sulok ng mansyon ay tila nagkaroon ng mga matang nakamasid. Ang bawat anino ay tila humahaba. Nag-aanyong isang mapanuring figura. Pinilit ni Talang maging normal. Naglinis siya, nagluto, nag-ayos ng mga gamit na parang wala siyang alam. Ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nagpupunas ng mga mamahaling florera. Ang kanyang puso ay kumakabog nang napakabilis sa tuwing may maririnig siyang ugong ng sasakyan sa labas. Itinago niya ang kwintas na bigay ni Sinag sa ilalim ng kanyang damit. Ang munting bituin ay tila nagbabaga sa kanyang dibdib. Isang lihim na anumang oras ay maaaring makapaso sa kanya. Hapon nang dumating ang isang itim at makintab na sasakyan, huminto ito sa mismong tapat ng malaking pinto. Bago pa man makalapit ang gwardiya, bumukas na ang pinto sa likod. Unang lumabas ang isang pares ng stiletto heels na kumikislap, sinundan ng isang babaeng tila inukit mula sa yelo at diamante. Si Liwayway Fuentes Reyes. Nakasuot ito ng isang eleganteng cream-colored pantsuit. Ang buhok ay nakapusod ng walang kahit isang hiblang wala sa lugar. Ang kanyang muka ay perpekto. Ang makeup ay banayad, ngunit nagpapatingkad sa kanyang matangos na ilong at mapupulang labi. Ngunit ang lahat ng yon ay nababaliwala sa lamig ng kanyang mga mata. Nang magtama ang kanilang paningin, naramdaman ni Tala ang paghinto ng kanyang paghinga. Ang mga mata ni Liwayway ay hindi lang tumitingin. Sinusuri nito ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Hinuhubaran siya ng lahat ng kanyang mga lihim. Para siyang isang basahang marumi sa harap ng isang reyna. "So you must be the new help," sabi ni Liwayway. Ang boses ay matamis ngunit may talim. Lumakad ito palapit. Iniikutan siya na parang isang bagay na binibili sa isang subasta. "Tala, right?" Opo, ma'am." Nauutal na sagot ni Tala. Napayuko. Ang tibok ng kanyang puso ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Pumasok si Liwayway sa mansyon na parang pag-aari niya ang hangin sa loob nito. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng matatalim na tunog sa marmol na sahig. Hindi niya pinansin si Sinag na sumalubong sa kanya. Sa halip ang kanyang atensyon ay nanatili kay Tala. "The house looks clean," sabi nito. Hinaplos ang isang florera sa mesa. "But this one, I think it needs more polishing." Inabot nito ang basahan kay Tala. "Do it again. I want to see my reflection." Ang florera ay kumikinang na sa kalinisan, ngunit walang nagawa si Tala kundi sundin ang utos. Habang pinupunasan niya ang bagay na makintab na, naramdaman niya ang titig ni Liwayway sa kanyang likuran, isang titig na nang uusig at nang mamaliit. Sa mga sumunod na oras, naging impyerno ang buhay ni Tala. Inutusan siya ni Liwayway na ayusin muli ang mga librong nakaayos na sa istante, na plansahin ang mga kurtinang kapapalansalang kahapon, at na magluto ng isang putaheng hindi niya kailanman narinig. Bawat utos ay isang pagsubok, isang paraan para ipakita kung sino ang may kapangyarihan sa loob ng pamamahay na yon.
Habang naghahanda si Tala ng merienda sa kusina, narinig niya ang boses ni Liwayway mula sa sala. May kausap ito sa telepono at ang boses nito ay hindi na matamis, kundi malamig at mapanganib. I don't care about the market fluctuations. Secure the investment, maringis sabi nito. And handle the loose ends. I want no trace, do you understand? Masyado ng maraming problema. Ayokong madagdagan pa. Hindi naintindihan ni Tala ang pinag-uusapan, ngunit ang tono ni Liwayway ay nagdulot ng kilabot sa kanya. Ang babaeng ito ay hindi lang isang asawang selosa. May iba pa siyang pinagkakaabalahan, isang bagay na malaki at tila mapanganib. Ang pinakamatinding pagsubok ay dumating ng hapon na iyon. Tala, tawag ni Liwayway mula sa itaas. Linisin mo ang study room ni Sinag. Every corner, every book. I want it spotless. Naniga si Tala sa kanyang kinatatayuan. Ang study room. Iyon ang lugar kung saan sila madalas mag-usap ni Sinag. Iyon ang lugar kung saan maaaring may mga bakas ng kanilang kasunduan, isang patibong. Alam niyang isa itong patibong. Dahan-dahan siyang pumasok sa silid, dala ang kanyang mga panlinis. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Sinag ay tila sumasakal sa kanya. Sinimulan niyang maglinis. Ang bawat galaw ay maingat na maingat. Pinunasan niya ang bawat libro, inayos ang mga papel sa mesa, nilinis ang sahig. Ang kanyang mga mata ay ligaw. Hinahanap ang anumang bagay na maaaring maging ebidensya. Isang resibo, isang sulat, kahit ano. Habang inaayos niya ang isang maliit na drawer sa gilid ng mesa ni Sinag, may nahagip ang kanyang mga daliri. Isang maliit at medyo lukot na bagay. Kinuha niya ito. Isa itong litrato. Isang wallet-size picture ng kanyang dalawang anak. Nakangiti habang magkayakap. Ang litratong ipinadala niya kay Sinag noon nang minsang humingi ito ng larawan ng kanyang pamilya para daw maintindihan ang kanyang pinaglalaban. Napahawak si Tala sa kanyang bibig. Itinatago ito ni Sinag. Sa gitna ng lahat ng kanyang mga importanteng papeles, naroon ang larawan ng kanyang mga anak. Isang mainit na pakiramdam ang dumaloy sa kanyang puso. Isang patunay na marahil ay may tunay na malasakit ang lalaki sa kanya. Ngunit ang init na yon ay agad na palitan ng nagyayelong takot. Paano kung si Liwayway ang makakita nito? Ito na ang katapusan niya. Mabilis niyang isinuksok ang litrato sa kanyang bulsa. Ang puso niya ay halos lumabas sa kanyang dibdib. Nang matapos siya, lumabas siya ng silid na basang-basa ng pawis. Sinalubong siya ni Liwayway sa pasilyo. Done? Tanong nito. Tinitingnan ang loob ng study room. Good. Ngumiti ito. Isang ngiting hindi umabot sa mga mata. Gabi na. Pagod na pagod si Tala. At ang tanging gusto niya ay mahiga at kalimutan ang araw na yon. Inutusan siya ni Liwayway na i-check kung nakalock ang lahat ng pinto at bintana sa baba. Habang isinasara niya ang mga kurtina sa sala, ang lugar kung saan sila madalalas, nauupo ni Sinag, may isang bagay na kumuha ng kanyang atensyon. Sa itaas ng isang bookshelf, sa gitna ng mga palamuti, may isang maliit na itim na bagay na hindi niya napansin noon. Isang perpektong bilog, bahagyang kumikinang kapag tinatamaan ng ilaw mula sa chandelier. Lumapit siya, pinakatitigan ito. Ang disenyo nito ay kakaiba. Hindi bagay sa mga antigo at mamahaling palamuti sa paligid. At doon niya nakita. Isang maliit, halos hindi mapansing lente sa gitna nito. Isang camera. Isang security camera na nakatago. At ang lente nito ay direktang nakatutok sa sofa. Ang mismong lugar kung saan siya umuupo gabi-gabi para samahan si Sinag. Isang matinding ginaw ang bumalot sa buong katawan ni Tala. Mas malamig pa kaysa sa aircon ng mansyon. Hindi ito simpleng pagbisita. Hindi ito simpleng selos. Si Liwayway ay hindi lang nagmamasid. Matagal na siyang nagmamanman. Parang yelo ang gumapang sa mga ugat ni Tala habang nakatitig sa maliit na itim na lente.
Ang lahat ng hangin sa kanyang baga ay tila ninakaw. Ilang gabi, ilang linggo na siyang minamanmanan. Ang bawat pag-upo niya sa sofa, ang bawat pag-uusap nila ni Sinag, ang bawat sandali ng katahimikang binayaran niya ng kanyang dangal, lahat ay napanood. Lahat ay nakunan. Dahan-dahan siyang umatras, pilit na pinapakalma ang sarili. Hindi siya dapat magpahalata. Nagkunwari siyang may inaayos pa sa kortina bago mabilis na tinungo ang kanyang maliit na silid. Doon, sa likod ng nakasaradong pinto, pinakawalan niya ang hiningang kanina pa niya pinipigilan. Sumandal siya sa pinto. Nanginginig ang buong katawan. Hindi na lang ito tungkol sa selos. Ito ay isang laro. Isang mapanganib na laro na matagal nang sinimulan ni Liwayway at siya ang pain. Kinabukasan, ang almusal ay puno ng tensyon na halos mahihirapan kang huminga. Nakaupo si Liwayway sa kabisera ng mesa, perpekto at kalmado na parang isang reyna sa kanyang trono. Si Sinag ay nasa kabilang dulo, abala sa pagbabasa ng dyaryo. Ngunit kitang-kita ni Tala ang higpit ng pagkakahawak nito sa papel. At siya, si Tala, ay nagsisilbi na parang isang anino. Bawat galaw ay maingat at pinag-aaralan. Habang inilalapag niya ang kape sa harap ni Sinag, nagtama ang kanilang mga mata sa loob lang ng isang segundo. Sa maikling sandaling iyon, nakita ni Tala ang isang babala sa mga mata ng lalaki. Isang pakiusap na mag-ingat. Tumango siya ng bahagyang-bahagya, isang senyales na naintindihan niya, bago mabilis na umiwas ng tingin. Ngunit ang mabilis na sulyap na iyon ay hindi nakaligtas sa mga mapanuring mata ni Liwayway. Mukhang maganda ang serbisyo dito, sabi ni Liwayway habang hinihiwa ang kanyang pancake. Masyadong attentive ang mga katulong. Alam mo, Sinag, sa isa sa mga kumpanya ng kaibigan ko, may isang empleyado na sobrang attentive din sa boss niya. Huminto ito at tumingin ng diretso kay Tala. Naging malapit sila. Sobrang lapit. Na akala ng babae ay may lugar na siya sa buhay ng boss niya. Napatigil si Tala sa paglalagay ng tinapay sa mesa. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumambol ng malakas. Pero alam mo ang nangyari? Pagpapatuloy ni Liwayway, ang boses ay matamis pa rin, ngunit may lasong pumatak sa bawat salita. Nang malaman ng asawa ng boss, tinanggal niya ang babae. Hindi lang tinanggal sa trabaho. Sinigurado niyang hindi na ito makakakuha ng trabaho kahit saan. Isang salita lang pala ng asawa, gumuho ang buong mundo ng babae. A tragic story about loyalty and its consequences. Ang kwento ay parang isang balaraw na direktang itinutok sa puso ni Tala. Isang malinaw na banta. Napayuko na lang siya at nagmamadaling bumalik sa kusina. Ramdam ang bigat ng pagbabantang iyon sa kanyang likuran. Dahil sa takot, mas naging maingat si Tala. Ngunit ang pagkakataon ay tila mapaglaro. Isang hapon, inutusan siya ni Liwayway na linisin ang maliit nitong opisina sa tabi ng study room ni Sinag. Isang silid na laging nakalak at hindi niya pa napapasok kailanman. Naiwan kong bukas. Pakilinisan lang lahat. Utos nito, bago umalis para sa isang business meeting. Puno ng pag-aalinlangan, pumasok si Tala sa silid. Ito ay mas maliit kaysa sa opisina ni Sinag, ngunit mas organisado at mas malamig ang dating. Habang nagpupunas siya ng alikabok sa mesa, may isang bagay na nakakuha ng kanyang pansin. Isang maliit na susi na naiwan sa tabi ng laptop ni Liwayway. At sa ilalim ng mesa, may isang drawer na may kandado, ang tanging drawer na nakalak sa buong silid. Ang kanyang kuryosidad at takot ay naglalaban. Alam niyang mali, ngunit isang malakas na puwersa ang nagtulak sa kanya. Baka narito ang sagot. Baka narito ang paliwanag sa lahat ng kabaliwang ito. Nanginginig ang mga kamay, kinuha niya ang susi at maingat na ipinasok sa kandado. Bumukas ito. Sa loob, may isang manipis na folder. Binuksan niya ito. Ang laman ay hindi mga sulat o litrato. Ito ay mga papeles na puno ng numero.
mga pangalan ng kumpanyang hindi niya maintindihan, at mga bank statement mula sa mga bangko sa Cayman Islands at Switzerland, mga transaksyon na umaabot sa milyon-milyong dolyar. Kahit hindi niya lubos na naiintindihan ang lahat, isang bagay ang malinaw. Ito ay hindi ordinaryong negosyo. Ito ay tila isang bagay na itinatago, isang bagay na ilegal. At sa isang piraso ng papel, nakita niya ang isang pamilyar na pangalan sa listahan ng mga payi. Isang pangalan mula sa kanilang baryo sa Pilipinas, isang taong may koneksyon sa isang maliit na lending company na pinagkakautangan ng kanyang pamilya noon. Mabilis niyang isinara ang folder, ibinalik ang lahat sa ayos, at nilock ang drawer. Ngunit huli na ang lahat. Ang lihim ay nasa isip na niya. Hindi lang ito tungkol sa isang relasyon. Mas malalim, mas madilim, at mas komplikado ang lahat. Gabi na. Hindi na natiis ni Tala. Kailangan niya ng kausap. Nagtago siya sa laundry area kung saan mahina ang signal. Sapat lang para makatawag. Dinial niya ang numero ni Ligaya. Gaya, bulong niya sa telepono. Hindi ako pwedeng magtagal. May problema. Tala, ano ang nangyayari? Kanina pa ako nag-aalala sa'yo. Sagot ni Ligaya. Gaya, pakinggan mo. May hindi tama dito. Pakiramdam ko, minamanmanan ako. Delikado. Biglang naputol ang sasabihin ni Tala. Tala, iyan din ang sasabihin ko sa'yo. Mabilis na sabi ni Ligaya. Ang boses ay puno ng pagkabahala. May kakaibang nangyayari dyan sa baryo natin. Noong isang araw may isang lalaking nagpunta dito. Hindi taga rito. Nagtatanong-tanong siya. Tungkol sa pamilya mo. Nanlamig ang buong katawan ni Tala. Anong klaseng tanong? Tinanong niya kung gaano kalaki ang utang ninyo dati. Kung paano kayo nabubuhay ngayon. Maayos manamit, mukhang mayaman. Nagpakilala siyang representative daw ng isang foundation na tumutulong sa mga OFW, pero Tala ang mga mata niya. Kakaiba. Parang naninimbang. Parang may hinahanap. Isang matinding takot ang bumalot kay Tala. Ang galamay ni Liwayway o kung sino man ang nasa likod nito ay umabot na pala hanggang sa Baryo Malaya. Ang pamilya niya, nasa panganib din sila. Salamat Gaya. Mag-iingat ako. Pakisabi sa kanila, huwag silang makikipag-usap sa kahit sinong hindi nila kilala. Nanginginig na sabi ni Tala bago ibaba ang tawag. Pakiramdam niya ay nasusukol na siya. Ang mga pader ng mansyon ay tila lumiliit. Dinidiin siya. Lumabas siya ng laundry area, litong-lito, at naglakad papunta sa dining room para uminom ng tubig. Habang isinasalin niya ang tubig sa baso, ang kanyang mga mata, na ngayon ay sanay ng maghanap ng panganib, ay napako sa isang bagay sa sulok ng kisame, sa itaas ng hapagkainan. Nakatago sa likod ng isang maliit na palamuting anghel na porselana, may isa pang itim na tuldok, isa pang lente, isa pang kamera. Nabitawan niya ang baso. Ang tunog ng nabasag na salamin ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi, kasing lakas ng pagsabog ng kanyang huling piraso ng pag-asa. Hindi lang siya minamanmanan sa sala, pinapanood siya kahit saan. Ang mansyon na ito ay hindi isang bahay, isa itong kulungan na may mga matang nakikita ang lahat. Ang tunog ng nabasag na baso ay umalingaw-ngaw sa katahimikan at kasabay nito, ang pagbasag ng huling piraso ng tiwala ni Tala. Mula sa itaas, narinig niya ang matinis na boses ni Liwayway. What was that noise? Kasunod nito, ang mabilis na mga yabag ni Sinag. Pagdating nila sa dining room, nakita nila si Tala na nakatayo sa gitna ng mga bubog, nanginginig at namumutla. Anong nangyari dito? Tanong ni Sinag. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Nadulas po sa kamay ko, sir. Mabilis na palusot ni Tala. Iniiwasan ng kanilang mga mata at agad na yumuko para pulutin ang mga bubog. Pasensya na po. Lilinisin ko po agad. Be more careful next time.
You're so clumsy. Malamig na sabi ni Liwayway. Ang mga mata ay tila sinusuri kung ang pagkakabasag ng baso ay aksidente nga o may mas malalim na dahilan. Umikot lang ito at bumalik sa itaas na parang walang nangyari. Naiwan si Sinag na lumapit para tulungan si Tala. Hayaan mo na. Ako na dyan. Baka masugatan ka pa. Ngunit umiling si Tala, umiiwas sa kanyang paglapit. Kaya ko na po, sir. Sa unang pagkakataon, ang kanyang boses ay hindi lang magalang. Ito ay malamig at may distansya. Ang init ng kanyang pag-aalala ay sinalubong ng isang pader ng yelo. Ang pagkadiskubre sa mga kamera, ang balita mula kay Ligaya, ang mga dokumento sa opisina ni Liwayway, lahat ay bumuo ng isang nakapangingilabot na larawan sa isip ni Tala. Hindi na siya ang dating Tala na bulag sa takot at pangangailangan. Ngayon, ang takot niya ay may kasamang galit. Isang galit na nagbigay sa kanya ng kakaibang tapang. Kinabukasan habang naglilinis, sinadya niyang dumaan malapit sa study room kung saan nag-uusap sina Sinag at Liwayway. Ngunit ang isip niya ay nasa Baryo Malaya. Kailangan niyang malaman ang totoo. Nagtago siya sa pinakasulok ng hardin kung saan alam niyang walang kamera at tinawagan ng kanyang ina. Nay, kumusta na po talaga kayo? Sinimulan niya, pilit pinapasaya ang boses. Naku anak, heto, parang bumabata. Masiglang sagot ng ina. Ang galing-galing talaga ng Panginoon at ang galing ng mga gamot. Hindi na ako gaanong inuubo. Nakakalakad na nga ako hanggang sa may tindahan. Nanikipang dibdib ni Tala. Ang sinasabi ng ina niya ay malayong malayo sa sinasabi sa kanya ng mga kapatid niya na palala ng palala ang kondisyon nito. Talaga po. Nay? Dahan-dahan lang po sa paglakad, ha? Oo naman. Ay, oo nga pala anak. Ang bait-bait talaga ng mga taong tumutulong sa atin. Kahit yung representative daw na laging dumadalaw, nagdala na naman ng mga bitamina. Representative po? Maingat na tanong ni Tala. Oo, yung lalaking sinasabi ng pinsan mong si Lita. Ang laging nag-aabot ng tulong pinansyal. Sabi niya, galing daw sa isang foundation para sa mga OFW. Ang laking biyaya, anak. Biyaya? O isang pain? Pagkatapos ng tawag, ramdam ni Tala ang pait sa kanyang lalamunan. Ginamit nila ang sakit ng kanyang ina. Ginamit nila ang kahirapan ng kanyang pamilya para manipulahin siya. At si Sinag, ang lalaking nagpakita sa kanya ng kabaitan. Ang lalaking kinaawaan niya. Kasama ba siya sa panlolokong ito? Hindi na niya natiis. Kinagabihan, nang mag-isa na lang ulit sila ni Sinag sa sala. Isang eksena nga ngayon ay parang isang palabas sa teatro ng kasinungalingan. Hinarap niya ito. Sir, simula niya. Ang boses ay matatag at walang bahid ng panginginig. Tumawag po ako sa amin kanina. Pinapatingin si Sinag mula sa kanyang libro. Oh? Kumusta raw sila? Mabuti naman po, sagot ni Tala. Tinititigan siya ng diretso sa mata. Sa katunayan, sabi ni nanay, magaling na raw po siya. Hindi na raw po niya kailangan ng mga mamahaling gamot. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Sinag. Ang kalmadong mukha nito ay nabahira ng pagkabigla at pag-aalala. Di talaga? Baka naman ayaw ka lang niyang pag-alalahanin. O baka naman po, hindi talaga siya naging ganoon kalubha? Mariing sabi ni Tala. Sir Sinag, may nagpapanggap daw pong representative sa baryo namin. Nagbibigay ng pera. Nagtatanong tungkol sa amin. May alam po ba kayo rito? Hindi nakasagot agad si Sinag. Nag-iwas ito ng tingin. Tila may hinahanap na mga salitang hindi niya mahanap. Tala, it's complicated. Ginawa ko lang yun para matulungan ka. Para matulungan ako? O
o para itali ako dito? Sumbat ni Tala. Ang galit na kanina pa niya kinikim-kim ay nagsimula ng umapaw. Ginamit niyo ba ang pamilya ko? Ang sakit ng nanay ko? Para lang may makasama kayo sa malungkot niyong mansyon. Lahat ba ng kabaitan niyo? Lahat ba ng awa? Kasama sa bayad? Napatayo si Sinag. Hindi Tala, hindi ganoon. Hindi mo naiintindihan. Ang alin ang hindi ko naiintindihan? Sigaw ni Tala. Hindi na napigilan ang mga luha ng galit at sakit. Na ako ay isang piyesa lang sa laro ninyo. Na ang bawat paghihirap ng pamilya ko ay ginawa niyong dahilan para kontrolin ako? Akala ko iba ka, pero pareho lang pala kayo. Umatras si Tala, tumalikod, at iniwan si Sinag na natigilan sa sala. Ang puso niya ay durog, hindi lang dahil sa panloloko, kundi dahil sa pagkasira ng isang pag-asang nagsimulang mabuo sa loob niya. Pumasok siya sa kusina, humahagulol ng tahimik. Sumandal siya sa pader, malapit sa bintanang nakabukas. At sa gitna ng kanyang pag-iyak, narinig niya ang boses ni Liwayway mula sa terasa sa itaas. May kausap sa telepono. Ang boses nito ay mahina, ngunit malinaw sa katahimikan ng gabi. Yes, the plan is working perfectly, sabi ni Liwayway. She's starting to get emotional. Good, let her confront him. The more she distrusts Sinag, the better. Just continue to control the information going to her. Make sure she doesn't suspect that I'm the one pulling the strings. It needs to look like it's all Sinag's desperate attempt to keep her. Natigil ang pag-iyak ni Tala. Ang kanyang mga luha ay tila nagyelo sa kanyang mga pisngi. Hindi si Sinag. O hindi lang si Sinag. Si Liwayway. Si Liwayway ang may pakana ng lahat. Siya ang utak. Si Sinag, sa kabila ng kasalanan nito, ay isa ring biktima sa mas malaking laro ng kanyang asawa. Ang pagdududa niya ay napalitan ng isang mas malinaw at mas nakakatakot na katotohanan. Habang nakatayo siyang tulala, biglang nag-vibrate ang kanyang lumang telepono na nasa bulsa ng kanyang apron. Kinuha niya ito, iniisip na baka si Ligaya. Ngunit ang numero ay hindi rehistrado. Isang text message, binuksan niya ito. Ang mensahe ay maikli, ngunit tumagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Mag-ingat ka. Puno ng kasinungalingan ang bahay na ito. Nanlaki ang mga mata ni Tala. Tumingin siya sa paligid, sa mga anino ng gabi. Sino ito? Sino ang nagpadala nito? May iba pa bang nakakaalam ng mga nangyayari sa impyernong ito? Naiwan si Sinag sa gitna ng sala. Nakatayo na parang isang estatwang binuhusan ng malamig na tubig. Ang mga salita ni Tala ay umalingaw sa kanyang isipan. Bawat isa ay isang matalim na piraso ng bubog na tumutusok sa kanyang budhi. Akala ko iba ka, pero pareho lang pala kayo. Ang sakit sa mga matang yon, ang galit, ang pagkasuklam, lahat ay nararapat sa kanya. Umupo siya ng mabigat sa sofa. Ang lugar na dati nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ay ngayon parang naging upuan ng isang akusado. Ipinatong niya ang kanyang mga siko sa tuhod at isinubsob ang muka sa kanyang mga palad. Oo, nagsinungaling siya. Ngunit ang kasinungalingan niya ay hindi isinilang mula sa pagnanasang manakit, kundi mula sa karuwagan. Naalala niya ang unang pagkakataong nalaman niya ang tungkol sa malubhang sakit ng ina ni Tala. Siya mismo ang nag-alok na tulungan ito. Ngunit ng mga panahong yon, si Liwayway, na nasa kabilang panig ng mundo, ay tila laging isang hakbang sa unahan. Sinag darling, sabi nito sa kanya sa telepono. Ilang buwan na ang nakalipas. Ang boses ay malamyos na parang seda. I heard about your maid's family problem. It's so tragic. Of course, you should help her. But we have to be smart about it. You can't just give her money. She might just leave once she gets what she wants. Why don't you let my contacts there handle it? They can manage the situation
ensure that the help goes where it's needed, and ensure her loyalty to you. Noon, ang mga salita ni Liwayway ay tila praktikal na payo. Isang paraan para masigurong hindi siya lolokohin. Ngunit ngayon, sa pagbabalik tanaw, nakikita niya ang tunay na kulay sa likod ng mga salitang iyon. Hindi iyon pag-aalala. Iyon ay pagmamanipula. Si Liwayway ang nagmungkahi ng ideya ng representative. Si Liwayway ang nagsabing kailangang i-manage ang impormasyon para hindi masyadong mag-alala si Tala at makaapekto sa trabaho nito. At siya, sa kanyang pagnanais na panatilihin si Tala sa kanyang tabi, sa kanyang kahinaan at pag-iisa, ay pumayag. Naging kasangkapan siya sa masalimuot na plano ng kanyang asawa. Tumayo si Sinag. Ang pagsisisi ay nag-aalab at nagiging galit. Galit hindi lang sa sarili niya, kundi pati na rin kay Liwayway. May iba pa. Ramdam niyang may mas malaki pang itinatago ang kanyang asawa. Naalala niya ang mga dokumentong nakita niya sa opisina nito noon. Ang mga transaksyon sa ibang bansa. Ang mga pangalang hindi niya kilala. Noon, pinili niyang huwag pansinin ang mga yon. Ayaw na niyang dagdagan pa ang gulo sa kanilang pekeng pagsasama. Ngunit ngayon, ang mga dokumentong yon ay tila mga piraso ng isang palaisipan na kailangan niyang buuin. Kinagabihan, habang sigurado siyang mahimbing na ang tulog ni Liwayway, dahan-dahan siyang pumasok sa opisina nito. Ang susi na laging itinatago ni Liwayway sa isang maliit na music box ay kinuha niya. Binuksan niya ang nakalock na drawer. Kinuha niya ang folder. Sa pagkakataong ito, hindi niya lang ito tiningnan. Ginamit niya ang kanyang telepono at mabilis na kinuhanan ng litrato ang bawat pahina, ang bawat numero, bawat pangalan, bawat bank account. Habang ginagawa niya yon, napansin niya ang isang pamilyar na pangalan sa isang listahan ng mga miscellaneous expenses. Ang pangalan ng lending company kung saan may utang ang pamilya ni Tala. At sa tabi nito, may isa pang pangalan. Ang pangalan ng representative na binanggit ng ina ni Tala sa telepono. Magkakaugnay ang lahat at si Liwayway ang nasa sentro nito. Matapos maibalik ang lahat sa ayos, bumalik si Sinag sa kanyang silid, ngunit hindi para matulog. Umupo siya sa dilim, pinag-aaralan ang mga litrato sa kanyang telepono. Kailangan niyang makausap si Tala, kailangan niyang ipaliwanag ang lahat, kailangan niyang subukang ayusin ang pinsalang nagawa niya. Kinaumagahan, hinintay niya ang pagkakataong mag-isa si Tala sa kusina. Si Liwayway ay nasa gym sa kabilang bahagi ng mansyon. Lumapit siya, ang puso niya ay kumakabog. Nakatalikod si Tala, naguhugas ng mga plato, ngunit ramdam niya ang pag-igting ng mga balikat nito nang maramdaman siya sa likuran. Tala, mahina niyang sabi, hindi lumingon ang babae. May kailangan po kayo, sir? Ang sagot nito, malamig at formal. Gusto kong humingi ng tawad, sabi ni Sinag. Ang boses ay basag sa pagsisisi. Naging duwag ako, naging makasarili. Tama ka sa lahat ng sinabi mo. Pero, maniwala ka. Hindi ko intensyong saktan ka ng ganito kalalim. Nagkamali ako, Tala. At si Liwayway, may mga bagay siyang ginagawa na hindi ko rin alam. Mga bagay na ngayon ko lang sinusubukang alamin. Sa wakas, humarap si Tala. Ang mga mata nito ay hindi nagalit. Ang nakita niya ay pagod. Isang malalim na kapaguran. Paano ko po kayo paniniwalaan? Lahat dito ay kasinungalingan. Mula sa kanyang bulsa, inilabas ni Sinag ang isang maliit na silver na USB. Hindi ko hinihiling na maniwala ka sa akin ngayon, sabi niya. Dahan-dahang inilapag ang USB sa counter malapit sa kamay ni Tala. Nandyan ang kopya ng mga dokumentong nakuha ko sa opisina ni Liwayway. Mga transaction, mga pangalan. Tingnan mo, alamin mo ang totoo. Hindi para sa akin, kundi para sa kaligtasan mo. Tinitigan ni Tala ang USB. Pagkatapos ay tumingin sa kanya.
Ang mga mata ay puno ng pagdududa. Tala, maniwala ka. Pagmamakaawa ni Sinag. Hindi kita kalaban dito. Siya, si Liwayway ang kalaban nating pareho. Inabot niya ang kamay, na akmang hahawakan ang balikat nito, ngunit mabilis itong umatras. Huwag po, mahinang sabi ni Tala. Ang boses ay nanginginig. Bago pa man makasagot si Sinag, isang tunog ang pumutol sa kanilang pag-uusap. Ang matalim na tunog ng mga takong ni Liwayway sa marmol na sahig papalapit sa kusina. Sinag, darling, are you in there? Ang boses nito ay papalapit na. Nagkatinginan sila ni Tala, puno ng panik. Mabilis na kinuha ni Tala ang USB mula sa counter at itinago ito sa bulsa ng kanyang apron. Segundo lang bago pumasok si Liwayway sa kusina. May daladalang tuwalya. Oh, there you are, sabi ni Liwayway. Ang mga mata ay nagpapalipat-lipat ng tingin mula kay Sinag patungo kay Tala. Nag-uusap ba kayo tungkol sa menu para sa hapunan? Isang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting alam na alam ni Sinag na puno ng panunuya at tagumpay. Alam niyang may nakita o narinig ito at ang panganib ay mas lalo pang tumindi. Ang silver na USB sa bulsa ni Tala ay parang isang piraso ng yelo na dahan-dahang sinusunog ang kanyang balat. Ito ay isang bagay na puno ng panganib, ngunit isa ring susi. Ang tanging susi na maaaring magbigay sa kanya ng mga sagot o magtulak sa kanya sa mas malalim na kapahamakan. Maghapon niyang dinala ang bigat na yon. Bawat sulyap sa kanya ni Liwayway ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang kaba. Ang nangiti nito ay mas matalim. Ang mga utos ay mas mapanuri. Alam ni Tala na nakita sila ni Liwayway ni Sinag sa kusina. Hindi niya alam kung ano ang narinig nito, ngunit sigurado siyang may hinala na ito. Ang mansyon ay naging isang hawla at ang bawat galaw niya ay binabantayan. Gabi. Hinintay ni Tala na tumahimik ang buong bahay. Hinintay niyang marinig ang paglock ng pinto sa silid ni Sinag at Liwayway. Noong una, nag-aalinlangan siya. Paano kung ito ay isang patibong mula kay Sinag? Paano kung ang laman ng USB ay lalo lang siyang idiin? Ngunit ang alaala ng misteryosong text message, mag-ingat ka, puno ng kasinungalingan ang bahay na ito, ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. May iba pang nakakaalam. At ang USB na ito ang maaaring magpatunay sa lahat ng kanyang hinala. Dahan-dahan, gamit ang luma niyang laptop na halos hindi na gumagana, isinaksak niya ang USB. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa bawat pag-ikot ng loading icon sa screen. At nang sa wakas ay bumukas ang mga files, ang kanyang hininga ay naputol. Nandoon nga ang lahat. Mga kopya ng bank transfer sa mga dayuhang bangko, mga pangalan ng mga shell corporation, at ang pinakamatindi sa lahat, isang detalyadong ledger ng mga gastusin sa Pilipinas. Nakita niya ang pangalan ng lending company kung saan sila may utang. Nakalista roon ang eksaktong halaga na ibinayad para bilhin ang kanilang utang. Sa tabi nito, ang pangalan ng representative at ang buwan ng allowance na ibinibigay nito sa kanyang pamilya. Nakikita niya ang mga resibo para sa mga gamot ng kanyang ina. Mga gamot na triple ang presyo kaysa sa totoong halaga. Isang malinaw na ebidensya ng pagmamanipula sa impormasyon. Siya ay hindi lang isang katulong na may relasyon sa kanyang amo. Siya ay isang item sa isang listahan ng gastos. Ang kanyang paghihirap, ang sakit ng kanyang ina, ang kinabukasan ng kanyang mga anak, lahat ay may katumbas na presyo sa ledger ni Liwayway. Ang galit at pait ay bumara sa kanyang lalamunan. Si Sinag ay nagsabi ng totoo. Hindi niya ito kalaban. Si Liwayway. Si Liwayway ay isang halimaw na nagtatago sa likod ng isang perpektong mukha. Habang ini-scroll niya ang iba pang mga files,
Isang folder na may pangalang personal assets ang nakakuha ng kanyang pansin. Binuksan niya ito. Naglalaman ito ng mga litrato ng mga alahas, mga mamahaling sasakyan, at mga titulo ng lupa. Ngunit sa pinakahuling bahagi ng folder, may isang litrato na nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang litrato ni Liwayway, nakangiti habang nakaakbay sa isang lalaki. Ang lalaki ay nakasuot ng mamahaling suit. Ang muka ay pamilyar sa isang paraang nakakakilabot. At sa isang iglap, naalala niya. Ito ang lalaking nasa litrato sa opisina ng lending company noon, ang may-ari. At ayon sa mga tsismis sa kanilang baryo, ang lalaking ito rin ang may-ari ng truck na aksidenteng nakabangga at pumatay sa kanyang asawa 2 taon na ang nakalilipas. Isang kasong hindi na imbestigahan ng maayos dahil wala raw makitang ebidensya at walang perang panlaban ang pamilya niya. Ang lalaking nagbigay sa kanya ng utang na nagbaon sa kanya sa Kumunoy. Ang lalaking may kinalaman sa pagkamatay ng kanyang asawa. Ang lalaking kasama ni Liwayway sa litrato. Hindi ito totoo. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsama-sama sa isang nakapangingilabot na imahe. Ang pagkamatay ng kanyang asawa, ang pagkakautang, ang pag-alis niya papuntang Saudi, ang pagtatrabaho niya para kay Sinag, ang pagmamanipula ni Liwayway. Hindi ito mga aksidente, hindi ito serye ng kamalasan. Ito ay isang plano, isang masalimuot at demonyong plano na matagal nang isinagawa. Hindi ito totoo. Sigaw ni Tala sa kanyang isipan. Ang mga luha ay bumubuhos mula sa kanyang mga mata. Napahawak siya sa kanyang bibig. Pinipigilan ang isang hikbi na maaaring marinig sa buong kabahayan. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang silid. Nakatayo roon si Liwayway. Hindi ito nakasuot ng pantulog. Nakabihis pa rin ito ng isang eleganteng silk robe. Ang muka ay kalmado. Ngunit ang mga mata ay nag-aapoy sa tagumpay at galit. Sa isang kamay, may hawak itong isang maliit at matalim na kutsilyo. Isang kutsilyong ginagamit sa pagbabalat ng prutas. "Finding something interesting?" tanong ni Liwayway. Ang boses ay kasing talim ng kutsilyong hawak niya. Tumingin ito sa laptop screen pagkatapos ay kay Tala. Alam mo, ang pinakamalaking pagkakamali ng mga daga ay kapag masyado silang nagiging matapang. Lumalabas sila sa lungga nila. Iniisip na mas matalino sila kaysa sa pusa. Napaatras si Tala. Ang likod ay tumama sa malamig na pader. Ang takot ay tila isang kamay na sumasakal sa kanya. All is lost. Ito na ang katapusan. Bakit? Nanginginig na tanong ni Tala. Bakit mo ginagawa to? Isang tawa ang kumawala sa mga labi ni Liwayway. Isang tawang walang saya. Puno ng pangmamaliit. Dahil kaya ko. At dahil sagabal ka. Ikaw. At ang walang kwenta mong pamilya. Pero mas naging madali ang lahat dahil sa'yo. Your desperation. It was the perfect tool. Dahan-dahang humakbang si Liwayway palapit. Itinaas ang kutsilyo. Dapat ay nanatili ka na lang sa iyong lugar, Tala. Isang hamak na katulong. Ngayon, kailangan ko nang tapusin ang kalat na ito. Ang isipan ni Tala ay nag-scramble. Tatakbo, sisigaw. Ngunit ang kanyang katawan ay parang napako sa kinatatayuan. Ang nakikita lang niya ay ang kislap ng talim ng kutsilyo sa ilalim ng ilaw ng kanyang desk lamp at ang demonyo sa mga mata ng babaeng unti-unting lumalapit para kunin ang lahat sa kanya. Ang kislap ng talim ng kutsilyo ay sumayaw sa mga mata ni Tala. At sa isang iglap, ang nagyeyelong takot sa kanyang katawan ay biglang nag-apoy at naging purong tapang. Ang tapang ng isang inang ayaw mamatay. Ang tapang ng isang babaeng pagod nang maging biktima. Nang sumugod si Liwayway, ang intensyon ay malinaw sa bawat hakbang nito. Hindi na nag-isip si Tala. Ang kanyang kamay ay mabilis na dumampot sa pinakamalapit na bagay
na mahahawakan niya. Isang makapal at mabigat na libro sa ibabaw ng kanyang maliit na mesa. Ipinangharang niya ito ng buong lakas. Tumama ang dulo ng kutsilyo sa pabalat ng libro. Bumutas dito, ngunit hindi tumagos. Ang lakas ng impact ay nagpatalsik sa kutsilyo mula sa kamay ni Liwayway. Bago pa man ito makakilos, itinulak siya ni Tala ng buong puwersa. "Tulong! Tulungan niyo ako!" Sigaw niya, ang boses ay basag sa takot at galit. Hindi mapakali si Sinag sa kanyang silid. Ang pag-uusap nila ni Tala sa kusina, ang mapanuring titig ni Liwayway. Lahat ay nag-iwan sa kanya ng masamang kutob. Hawak niya ang kanyang telepono. Nag-iisip kung paano muling kakausapin si Tala nang hindi sila nahuhuli nang bigla itong mag-vibrate. Isang tawag mula sa isang numerong hindi pamilyar. Sinagot niya ito. "Hello? Sir Sinag po ba ito?" Narinig niya ang nagpapanik na boses ni Ligaya, ang kaibigan ni Tala. "Sir, tumawag po sa amin si Ate Tala kanina, pero biglang naputol. May naririnig po kaming sigaw. Pakitingnan niyo po siya. Parang may masamang nangyayari." Kasabay ng pagbaba niya ng tawag, ang pagsigaw ni Tala mula sa ibaba. Hindi na siya nag-isip. Parang kidlat siyang tumakbo palabas ng silid. Naabutan niya si Liwayway na akmang susunggaban ulit si Tala. Ang muka ay nababalot ng galit na hindi pa niya nakikita dati. "Liwayway, itigil mo yan!" Sigaw ni Sinag. Hinablot ang braso ng asawa at inilayo ito kay Tala. "Bitiwan mo ako, Sinag!" Nagpupumiglas na sigaw ni Liwayway. "Huwag kang makialam dito. This is between me and this worthless maid." "Anong ginagawa mo? Nababaliw ka na ba?" Galit na tanong ni Sinag. Itinatayo si Tala na nanginginig pa rin sa isang sulok. "Are you okay, Tala?" Tumangulang si Tala. Ang mga mata ay nanlalaki pa rin sa takot. Ngunit ang takot na yon ay mabilis na napalitan ng determinasyon. Habang nagtatalo ang mag-asawa, dahan-dahang kinuha ni Tala ang kanyang telepono mula sa bulsa. Giniginaw ang kanyang mga daliri, ngunit pinilit niyang hanapin ang voice recorder app. Sa isang pindot, nagsimula itong mag-record. Isinuksok niya ang telepono sa bulsa ng kanyang apron. Ang screen ay nakaharap sa kanyang katawan para hindi makita ang ilaw. "Kasalanan mo ito, Sinag!" Bulyaw ni Liwayway. "Kung hindi dahil sa kahinaan mo, kung hindi dahil sa paghahanap mo ng anong klaseng pagmamahal sa isang basurahan, hindi tayo aabot sa ganito." "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Sinag. "Bakit mo ginagawa ito?" "Yung pera, yung mga transaksyon." Tumawa si Liwayway. "Ang pera? Simple lang yon. Paraan para mabuhay. Pero ang babaeng yan, siya ang sumisira sa lahat. Ang plano ko ay perpekto hanggang sa naging emosyonal ka." "Plano?" bulong ni Tala. "Sapat na para marinig nilang dalawa. Ang pagkamatay ng asawa ko, ang pagkakautang namin. Kasama ba yon sa plano mo?" Natigilan si Liwayway at tumingin kay Tala na parang isang basurang nangahas magsalita. "You figured it out? Matalino ka pala. Sayang, huli na ang lahat." "Ano ang sinasabi niya, Liwayway?" tanong ni Sinag. Ang boses ay nagbabaga na sa galit. At doon, sa gitna ng silid na yon, sa ilalim ng tingin ni Sinag at Tala, tuluyan ng gumuho ang maskara ni Liwayway. Ang galit dahil sa pagkabigo at pagtataksil ay umapaw. Ang asawa niya, humalakhak ito. Isang aksidente sa pabrika, isang malas na pangyayari na nag-iwan sa pamilya nila ng malaking utang, isang utang na nagtulak sa kanya papunta sa'yo, isang utang na ginawa ko para kontrolin siya. Nanlamig si Sinag. You planned it?" "Hindi ko plinano ang aksidente," mayabang na sabi ni Liwayway. "Pero nang mangyari iyon, ginamit ko. I made sure na walang tutulong sa kanila. I made sure na sa akin sila lalapit. At ikaw, Sinag, sa iyong kalungkutan at kahinaan,
Ikaw ang naging perpektong kulungan para sa kanya. I was controlling both of you all along. Ngunit ang pinakamatinding revelasyon ay hindi pa tapos. Tumingin si Liwayway kay Tala. Ang mga mata ay puno ng purong kamandag. At ang asawa mo? Pang-uyam nito. Huwag kang mag-alala. Hindi ko na kailangang gawin ang ginawa ko sa kanya. Ang pagkamatay niya ay hindi lang basta aksidente. Sinigurado ng mga tauhan ko na ang truck na yon ay hindi titigil sa tamang oras. Isang maliit na tulak lang. Isang maliit na disgrasya para mawala ang isang sagabal. At para mabigyan ka ng dahilan para maging desperada. Ang huling mga salitang iyon ay parang isang bombang sumabog sa loob ng silid. Ang hangin ay nawala. Ang oras ay tumigil. Si Tala ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang sakit ng katotohanan ay mas masahol pa sa saksak ng kutsilyo. Si Sinag ay napatingin sa babaeng pinakasalan niya na ngayon ay isang ganap na halimaw sa kanyang paningin. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan na yon, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa pinto sa ibaba, sinundan ng sigaw. "Police! Open up!" Bago pa man makapag-react si Liwayway, bumukas ang pinto ng silid ni Tala at pumasok ang mga pulis, kasama ang mga security guard ng mansyon. Tinawagan na pala ni Sinag ang mga ito matapos ang tawag ni Ligaya, bago pa man siya tumakbo papunta sa silid ni Tala. "Liwayway Reyes, you are under arrest." Nagpumigla si Liwayway habang pinupusasan. "Hindi niyo ako pwedeng galawin. Bitiwan niyo ako. Sinag, you will pay for this. Ikaw, babae ka. Papatayin kita." Ang mga sigaw niya ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo habang kinakaladkad siya palabas. Ang gulo ay natapos kasing bilis ng pagsisimula nito. Naiwan si Tala at Sinag sa gitna ng nagulong silid, sa gitna ng mga nagkalat na gamit at ng mga basag na piraso ng kanilang buhay. Ang mga kumikislap na ilaw ng sasakyan ng pulis mula sa labas ay nagpa-flash sa kanilang mga mukha. Walang nagsalita. Tumingin lang sila sa isa't isa. Sa mga mata ni Tala, may luha ng sakit, galit at pagod. Sa mga mata ni Sinag, may pagsisisi, hiya, at isang hindi maipaliwanag na kaluwagan. Ang katotohanan ay lumabas na. Ang halimaw ay nahuli na. Ngunit ang sugat na iniwan nito ay napakalalim. At sa gitna ng kaguluhan, sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, naramdaman ni Tala ang isang bagay na halos kinalimutan na niya. Ang simula ng isang masakit, ngunit tunay na paglaya. Ang mga sumunod na araw ay isang malabong panaginip para kay Tala. Ang mansyon ng kagandahan na dati isang marangyang kulungan ay naging sentro ng investigasyon. Paulit-ulit siyang kinunan ng salaysay ng mga pulis. Ibinigay niya ang lahat. Ang USB, ang recording mula sa kanyang telepono, ang kwento ng panloloko, pangingikil, at ang nakagigimbal na pag-amin ni Liwayway sa pagkamatay ng kanyang asawa. Bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay parang paghuhugas ng lason mula sa kanyang sistema. Masakit, nakakapanghina, ngunit kinakailangan. Sa tulong ng isang abogadong kinuha ni Sinag, naging malinaw ang lahat. Si Tala ay hindi isang kasabwat. Siya ang pangunahing biktima at testigo. Ang balita ay sumabog. Ang pangalan ni Liwayway Fuentes Reyes, isang respetadong socialite at negosyante, ay nabahira ng putik. Lumabas ang mga kwento ng kanyang mga ilegal na transaksyon, panloloko, at ang madilim na sikreto sa likod ng kanyang perpektong buhay. Ang mansyon ng kagandahan ay naging puntahan ng mga media. Ang bawat kamera ay nakatutok, nag-aabang ng anumang masilip. Si Sinag ay hindi rin nakaligtas. Bilang asawa at kasosyo sa negosyo, nadawit ang kanyang pangalan. Ang kanyang mga ari-arian ay pansamantalang ni-freeze habang iniimbestigahan ang lawak ng pinsalang ginawa ni Liwayway. Nawala ang karamihan sa kanyang yaman, ngunit sa mga mata niya,
Tila isang malaking tinik ang nabunot sa kanyang dibdib. Ang pagbagsak ng kanyang imperyo ay naging kabayaran sa kanyang pagkakasala at pagkabulag. Isang hapon, habang nag-iimpake na si Tala ng kanyang mga gamit sa kanyang maliit na silid, kumatok si Sinag. Hindi na ito ang amo na mayabang at malungkot. Ang lalaking nakatayo sa harap niya ngayon ay mukhang pagod, mas matanda ng ilang taon, ngunit ang mga mata ay may bagong liwanag. Isang liwanag ng kalinawan. Tala, mahina niyang sabi. Aalis ka na ba? Tumango si Tala, hindi tumitingin sa kanya. Opo, bukas na po ang lipad ko pabalik ng Pilipinas. Gusto kong muling humingi ng tawad, sabi ni Sinag. Sa lahat ng nangyari. Kung naging mas matapang lang sana ako, kung hindi ako nagpalamon sa sarili kong kalungkutan, hindi ka sana nadamay sa ganito. Tapos na po yun, sagot ni Tala. Ang boses ay walang emosyon. Ngunit sa loob-loob niya, may bahagi ng kanyang puso na nagpapasalamat. Hayaan mo akong bumawi sa'yo. Pagpapatuloy ni Sinag. Hayaan mong tulungan ko ang pamilya mo. Itatayo ko kayo muli. Bibigyan kita ng buhay na hindi mo na kailangang mag-alala pa. Inabot nito ang isang checkbook. Isulat mo kung magkano. Kahit magkano, Tala. Sa wakas, tumingin si Tala sa kanya. At sa unang pagkakataon, nakita ni Sinag ang isang Tala na hindi natakot. Isang Tala na buo ang pagkatao. Hindi ko po kailangan yan, Sir Sinag. Mariin niyang sabi. Dahan-dahang itinutulak palayo ang checkbook. Ang pera niyo ang naglagay sa akin sa sitwasyong ito. Hindi na po ako magpapatali ulit sa pera. Natigilan si Sinag. May kirot, ngunit may kasamang paghanga. Ang kailangan ko po ngayon ay kapayapaan, pagpapatuloy ni Tala. Ang kailangan ng mga anak ko ay isang ina, hindi isang bayani na may maraming pera. Ang kailangan ng nanay ko ay ang aking pag-aalaga, hindi ang mga mamahaling gamot na binili ng kasinungalingan. Huminga siya ng malalim. Nagpapasalamat po ako sa pagtulong niyo na lumabas ang katotohanan. Iyon po ay utang na loob na hindi ko malilimutan. Pero ang relasyon natin, ang kung anumang namagitan sa atin, nagsimula po ito sa mali. At anumang nagsimula sa mali ay hindi magtatapos sa tama. Kailangan ko na pong umuwi. Kailangan ko nang ayusin ang sarili ko, ang pamilya ko, sa paraang alam kong tama. Walang naisagot si Sinag. Tumango na lang siya, isang tango ng pagtanggap at paggalang. Alam niyang tama si Tala. Ang pag-ibig, kung yun man ang nararamdaman niya, ay hindi sapat para burahin ang lahat ng sakit at kasalanan. Ang tunay na pagmamahal ay ang pagpapalaya. Kinabukasan, sa airport, simple lang ang dala ni Tala. Isang maleta na puno ng mga lumang damit at ilang bagong aral. Wala na ang mga alahas, wala na ang mga mamahaling regalo. Ang tanging suot niya ay ang sarili niyang dangal. Habang nakapila siya para sa check-in, tumunog ang kanyang telepono. Isang text message mula kay Ligaya. Tala, nakausap ko na ang nanay mo. Sinabi kong pauwi ka na. Mas malakas pa siya sa kalabaw sa sobrang tuwa. Naghihintay na kami sa'yo. Umuwi ka na, kaibigan. Miss na miss ka na namin. Sa pagbasa niya ng mensahe, bumuhos ang mga luha sa kanyang mga mata. Ngunit hindi ito ang luha ng sakit o takot. Nasanay na siyang iluha sa loob ng mansyon ng kagandahan. Ito ay luha ng saya. Luha ng pananabik. Luha ng isang taong sa wakas ay nakahanap na ng daan pabalik sa kanyang tunay na tahanan. Tumingin siya sa malaking bintana ng airport. Pinanood ang mga eroplanong lumilipad. Tinalikuran niya ang Dura, ang lungsod ng pinakintab na ginto at mga nakatagong anino. Uuwi na siya. Uuwi na siya sa Baryo Malaya, kung saan naghihintay ang kanyang tunay na yaman. Uuwi na siya, hindi bilang isang bigong OFW, kundi bilang isang bituing muling natutong magniningning sa sarili niyang kalangitan.
Ang pagsakay sa eroplano, pabalik ng Pilipinas, ay ibang-iba sa kanyang pag-alis. Noon, ang bawat pag-angat ng eroplano ay may kasamang bigat at pangamba, isang pagtalon sa kawalan. Ngayon, ang bawat ulap na kanilang nilalampasan ay parang isang hakbang palapit sa kalayaan. Ang Baryo Malaya, ang pangalan mismo, ay tila isang pangako. Pagdating niya sa maliit na airport sa kanilang probinsya, ang unang bumungad sa kanya ay ang init. Hindi ang nakakapasong init ng disyerto, kundi ang mainit na yakap ng hangin ng Pilipinas, amoy lupa at pamilyar na halaman. At sa gitna ng mga taong naghihintay, nandoon sila. Mama! Ang sigaw ng kanyang mga anak ay ang pinakamagandang musikang narinig niya sa loob ng mahigit 1 taon. Tumakbo ang mga ito palapit sa kanya, kasunod si Ligaya at ang kanyang ina na dahan-dahang naglalakad. May hawak na tungkod, ngunit ang muka ay puno ng galak. Nang mayakap niya ang kanyang mga anak, ang lahat ng sakit, pagod, at takot na kanyang tiniis ay tila naglaho, napalitan ng purong pagmamahal. Hinalikan niya ang kanilang mga noo, ang kanilang mga pisngi, nilanghap ang kanilang amoy. Pagkatapos ay niyakap niya ang kanyang ina. "Nay!" Humihikbing sabi niya. "Shh! Anak, tapos na. Nandito ka na," sagot ng kanyang ina. Hinahaplos ang kanyang likod. Ang mga kamay nito ay medyo mahina pa. Ngunit ang haplos ay puno ng pag-unawa at pagpapatawad. Walang tanong, walang panunumbat, tanging pagtanggap lang. Ang pagbabalik sa kanilang maliit na bahay ay parang isang panaginip. Simple lang ito, gawa sa kahoy at yero. Ngunit para kay Tala, ito ang pinakamarangyang palasyo sa buong mundo. Dito, malaya siyang huminga. Dito, siya ay si Tala lang. Hindi isang katulong, hindi isang anino. Kinausap niya ang kanyang ina at si Ligaya. Hindi niya ikinuwento ang lahat ng madilim na detalye. Sapat nang sabihin na ang amo niyang babae ay may masamang budhi, na ginamit siya nito sa mga ilegal na gawain, at na tinulungan siya ng amo niyang lalaki na makatakas at mailantad ang katotohanan. Naintindihan naman nila. Ang mahalaga ay ligtas siya. Ang mga unang linggo ay isang proseso ng paghilom. Muli niyang natutunang matulog ng mahimbing, nang walang takot na may nagmamasid. Muli niyang natikman ang luto ng kanyang ina. Muli niyang narinig ang mga kwento ng kanyang mga anak mula sa eskwela. Ang mga simpleng bagay na ito na dati binabaliwala niya, ngayon ay ang kanyang pinakamalaking kayamanan. Siyempre, hindi naging madali ang lahat. Ang pera mula sa Saudi ay wala na. Kailangan nilang magsimula ulit. Sa tulong ng kaunting ipon ni Ligaya at ng lakas na kanyang naipon, nagsimula si Tala ng isang maliit na karinderya sa harap ng kanilang bahay. Lomi, pansit, at mami, mga pagkaing laging hinahanap ng mga taga-baryo. Ang kanyang mga kamay na dati naglilinis ng marmol na sahig ay ngayon abala sa pagmamasa ng miki at paghiwa ng mga gulay. Isang araw, habang abala siya sa pagluluto, may dumating na sulat. Isang LBC delivery. Walang pangalan ng nagpadala, tanging isang address lang sa Maynila. Puno ng pagtataka, binuksan niya ito. Sa loob ay walang sulat, tanging isang bank manager's check. Ang halaga ay sapat para bayaran ang lahat ng natitira nilang utang at para mapalaki ang kanyang maliit na negosyo. Alam niya kung kanino galing. Si Sinag. Pinagmasdan ni Tala ang tseke. 1 taon na ang nakalipas, ang ganitong halaga ay sasagipin ang kanyang buhay. Ngayon, tinitingnan niya ito bilang isang pagsubok. Babalik ba siya sa pagiging depende? O tatayo siya sa sarili niyang mga paa? Kinabukasan, pumunta siya sa bangko, ngunit hindi para ideposito ang tseke. Ipinabalik niya ito sa address na nakasulat sa sobre.
na may kasamang isang maikling liham. Salamat, pero kaya na namin. Tala. Iyon ay isang desisyon na nagpalaya sa huling tanikala na nag-uugnay sa kanya sa nakaraan. Lumipas ang mga buwan. Ang kanyang maliit na karinderya ay unti-unting lumago. Naging paborito itong kainan ng mga tricycle driver at mga trabahador sa baryo. Ang kanyang mga anak ay masayahin at malulusog. Ang kanyang ina, sa tulong ng mga herbal na gamot at ng saya, na dulot ng kanyang pagbabalik, ay tuluyan ng lumakas. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga mesa sa labas ng kanyang karinderya, isang magarang itim na kotse ang huminto sa di kalayuan. Mula sa bintanang may tinted, kitang-kita niya ang isang pamilyar na figura. Si Sinag. Hindi ito bumaba, hindi ito lumapit. Nanatili lang ito roon ng ilang minuto. Pinanood siya nito habang nagpupunas siya ng mesa, habang nakikipagtawanan siya sa isa niyang customer, habang tinatawag niya ang kanyang mga anak para pumasok na sa bahay. Nakita nito ang isang tala na simple, pagod, ngunit masaya. Isang tala na hindi na niya kailangan. Pagkatapos ng ilang sandali, umandar ang sasakyan at dahan-dahang umalis, hindi na muling lumingon. Walang naramdamang kirot si Tala, walang panghihinayang. Ang tanging naramdaman niya ay isang tahimik na paggalang. Ito ang tamang pagtatapos para sa kanilang dalawa. Isang pagkilala sa nakaraan at isang pagpapalaya para sa hinaharap. Tumingala siya sa langit na kulay kahel dahil sa papalubog na araw. Isang maliit na bituin ang nagsisimula ng kumislap. Ngumiti si Tala. Dito sa Baryo Malaya, sa piling ng kanyang pamilya, sa gitna ng kanyang munting tagumpay, natagpuan niya ang tunay na kahulugan ng kanyang pangalan. Siya ay isang bituin. At dito, sa sarili niyang kalangitan, malaya siyang magniningning. Lumipas ang 2 taon. Ang dating maliit na karinderya ni Tala ay isa ng kainan na may sariling pangalan. Kainan sa kanto ni Tala. Ang mga dingding na yero ay napalitan na ng semento at ang mga mesang plastik ay napalitan ng mga upuang yari sa kawayan. Hindi ito mansyon, malayo sa karangyaan ng Dura. Ngunit ang bawat sulok nito ay puno ng buhay, tawanan, at amoy ng masarap na pagkain. Si Tala, sa edad na 34, ay may ilang guhit na ng pagod sa paligid ng kanyang mga mata. Ngunit ang mga matang iyon ay kumikinang sa isang paraang hindi pa nangyayari noon. Ang kanyang mga kamay ay medyo magaspang na dahil sa walang tigil na pagtatrabaho. Ngunit ang mga kamay na yon ang bumuhay sa kanyang pamilya sa paraang marangal at tama. Ang kanyang mga anak ay nagsisilaki ng mabubuti. Si Mayumi ay isa ng dalagita, tumutulong sa pag-aasikaso ng mga customer tuwing walang pasok. Si Junior naman, laging nangunguna sa klase. Ang kanyang ina, malakas na at masayahin, ang nagsisilbing tagatikim ng bawat bagong putahing ilalabas niya. Si Ligaya, ang kanyang tapat na kaibigan, ay naging kasosyo na niya sa kainan. Magkasama nilang itinaguyod ang kanilang munting pangarap. Minsan, kapag gabi at tahimik na ang baryo, nauupo si Tala sa isang silya sa labas ng kanyang kainan, pinagmamasdan ang kalangitan. Ang mga bituin sa probinsya ay mas maliwanag, mas marami. Hinahanap niya ang pinakamaliwanag sa mga yon at napapangiti. Naaalala niya ang lahat, ang sakit, ang takot, ang pagpapakumbaba. Hindi niya yon kinakalimutan dahil ang mga alaalang yon ang humubog sa kanya. Hindi na niya muling nabalitaan ang tungkol kay Sinag. Marahil ay itinayo nitong muli ang kanyang buhay sa ibang lugar, sa ibang paraan. Inaasahan niyang natagpuan din nito ang kapayapaang matagal na nitong hinahanap. Isang kapayapaan na hindi nabibili ng pera o nabubuo ng presensya ng ibang tao, kundi isang kapayapaang nagmumula sa loob.
Hindi niya alam kung ano ang naramdaman niya para dito noon. Pagkagusto, awa, o simpleng pagkakaugnay ng dalawang kaluluwang naliligaw. Ngunit ano man iyon, ipinagpapasalamat niyang natapos na. Ang pag-ibig, kung iyon man nga, ay hindi palaging tungkol sa pag-iisa. Minsan, ito ay tungkol sa pagpapalaya. Isang hapon, habang nagbibilang siya ng kanyang kinita, isang batang pulubi ang lumapit sa kanya nang hihingi ng pagkain. Walang pag-aalinlangan, ipinaghain niya ito ng isang mainit na mangkok ng lomi. Habang kumakain ang bata, nakita ni Tala ang sarili niya rito, ang gutom, ang pangangailangan, ang desperasyon. Ngunit ang pinagkaiba nila, malaya ang batang ito at siya ngayon ay malaya na rin. Ang tunay na yaman, natutunan niya, ay hindi ang kapal ng laman ng iyong pitaka, kundi ang gaan ng iyong dibdib. Ito ay ang kakayahang matulog sa gabi nang walang inaalala, ang yumakap sa iyong mga anak nang walang tinatagong kasalanan, at ang tumingin sa salamin at makita ang isang taong buo ang pagkatao. Dumating ang takip silim. Isinara na ni Tala ang kanyang kainan. Tinawag niya ang kanyang mga anak at ang kanyang ina para sa hapunan. Sa kanilang maliit na mesa, sa gitna ng kanilang simpleng buhay, nagdasal sila. Nagpasalamat siya sa lahat ng biyaya, sa pagkain, sa kalusugan at sa kapayapaang kanilang tinatamasa. Pagkatapos ng hapunan, lumabas siyang muli at umupo sa kanyang paboritong silya. Ang hangin ay malamig at ang mga bituin ay nagsisimula ng maglabasan. Tumingin siya sa dagat na hindi kalayuan, pinapakinggan ang banayad na hampas ng mga alon sa dalampasigan. Mga alon na parang bumubulong ng mga kwento ng paglalakbay, pagsubok at pag-uwi. Ngumiti si Tala, isang ngiting payapa at kontento. Hindi na siya ang Tala na dating takot, ang bituing minsang lumubog sa dilim. Ako ay si Tala na malaya, bulong niya sa hangin. At sa kalangitan ng kanyang sariling baryo, sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang kanyang ningning ay sapat na. At dito po nagtatapos ang kwento ni Tala. Ang bituing muling natutong magniningning sa sarili niyang kalangitan. Mula po sa kaibuturan ng aking puso, nais kong magpasalamat sa inyong walang sawang pagsama sa akin sa paglalakbay na ito. Bawat kabanata na aking isinulat ay isang hakbang na sabay nating tinahak kasama si Tala. Ang kanyang mga luha ay naging luha ko rin, at ang kanyang munting tagumpay sa huli ay tagumpay na umaapaw sa aking puso na sana ay naramdaman din ninyo. Ang kwento ni Tala ay isang paalala na ang ating halaga bilang tao ay hindi kailanman matutumbasan ng anumang halaga ng pera. Ito ay isang kwento ng pag-asa na gaano man tayo itulak ng pangangailangan sa dilim. Laging may liwanag na naghihintay kung pipiliin nating manatiling tapat sa kung ano ang tama. At higit sa lahat, ito ay isang kwento ng pagpapatawad. Pagpapatawad sa mga nagkasala sa atin, at lalo na ang pagpapatawad sa ating sariling mga pagkakamali upang tayo ay tunay na makalaya. Kaya naman, mga minamahal kong tagapakinig, nais ko pong marinig ang inyong tinig. Ano ang aral na babaunin ninyo mula sa kwento ni Tala? Aling bahagi ng kanyang paglalakbay ang pinakatumatak sa inyong puso? Ibahagi niyo po ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga kwento at pananaw ang nagbibigay buhay at kahulugan sa bawat salitang aking isinusulat. Hanggang sa muli nating pagkikita sa panibagong kwento, ang aking dalangin ay naway ang bawat isa sa inyo ay maging isang tala, isang bituin na buong tapang na nagniningning sa sarili ninyong kalangitan. Maraming salamat po
at pagpalain nawa kayo ng may kapal.